Isang negosyanteng Hapones ang nagbakasyon sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa California, payapa silang naglalakad sa isang mataong kalsada, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nabasag ang katahimikan dahil sa sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumulagta ang asawa sa kalsada habang naliligo ito sa sariling dugo. Sa harap ng mga kamera ng media, humagulgol ang lalaki at kalaunan ay nagsulat pa ng liham sa Pangulo ng Estados Unidos upang humingi ng hustisya. Sa Japan, iniyakan siya ng buong bansa at tinawag siyang isang asawang biktima ng malupit na kapalaran. Ngunit makalipas ang 3 taon, ang lalaking iyon ay tumayo sa loob ng hukuman, hindi na bilang biktima kundi bilang akusado. At iyon pa lamang ang simula ng isang kasong tatagal ng 27 taon, tatawid sa 2 kontinente at mag-uugnay sa pagkamatay ng hindi bababa sa 3 babae. Naganap ang kwentong ito sa Los Angeles, ang tinaguriang City of Angels, kilala sa Hollywood at mga dalampasigang puno ng buhay. Subalit noong 1981, nasaksihan ng lungsod na ito ang isang misteryosong krimen na hanggang ngayon ay nananatiling walang malinaw na kasagutan. Kalaunan, tinawag ito ng media bilang Japanese O.J. Simpson case na mas kilala bilang ang insidente ni Kazuyoshi Miura. Para sa konteksto, si O.J. Simpson ay isang dating American football star at actor na nilitis sa kasong pagpaslang noong dekada 90. Isang kasong yumanig sa buong mundo dahil sa komplikasyon at kontrobersiya nito. Bumalik tayo sa umaga ng Miyerkules, 18 ng Nobyembre 1981, bandang 11:05 ng umaga. Magkasamang naglalakad si Kazuyoshi Miura at ang kanyang asawang si Kazumi Miura sa Fremont Street. Isa itong abalang kalsada sa Little Tokyo Commercial District na malapit sa downtown at Chinatown at kilala bilang lugar para sa pamamasyal at pamimili. Sa Japan, si Kazuyoshi ay may sapat na tagumpay sa kanyang import-export na negosyo na kumikita ng halos $1.3 million kada taon. Dahil dito, madalas siyang bumabiyahe sa pagitan ng Japan at Los Angeles. Ngunit ang biyahe nilang iyon ay hindi lamang para sa negosyo, kundi isa rin itong bakasyong mag-asawa. Bandang tanghali matapos ang mahabang paglalakad at dahil sa pagod, nagpasiya silang maganap ng makakainan at nagtungo sa direksyon ng kanilang paradahan. Sa mismong sandaling iyon, isang lumang madilim na asul na sasakyan ang biglang huminto sa harapan nila. 2 binata ang sumilip mula sa loob at may sinabi sa mag-asawa. Dahil sa hadlang sa wika, tila nalito si Kazumi at hindi agad naunawaan ang sitwasyon. Walang sino man ang nakapaghanda sa sumunod na pangyayari. Isa sa mga lalaki ang biglang naglabas ng baril at nagpaputok. Bago pa man makapag-react ang mag-asawang Miura, nakuha na nila ang $1,200 na cash at mabilis na tumakas ang 2 salarin. Agad dumating ang pulisya upang simulan ang investigasyon. Tinamaan ng bala si Kazuyoshi sa kaliwang binti, ngunit mas malubha ang sinapit ng kanyang asawa. Nagtamo si Kazumi ng matinding pinsala sa utak na nagdulot ng halos tuluyang pagkawala ng paningin at kakayahang kumilos. Isinugod siya sa ospital at napasailalim sa life support at nanatili sa vegetative state. Sa salaysay ni Kazuyoshi sa pulisya, inilarawan niya ang bumaril bilang isang lalaking Latino, may mahabang buhok at nakasuot ng salamin. Gayunpaman, dahil sa bilis ng pangyayari, hindi niya nakita ang plaka ng sasakyan. Kinapanayam ang mga residente sa paligid. Ngunit karamihan ay nagsabing nakarinig lamang sila ng mga putok. Walang nakapansin sa itsura ng sasakyan o sa plaka nito. Mahalagang tandaan na ang Fremont Street ay kilala noon bilang lugar na may mataas na insidente ng pagnanakaw at iba pang krimen. Dahil dito,
Naharap sa maraming balakid ang investigasyon at mabagal ang naging takbo nito. Matapos ang insidente, paulit-ulit na nanawagan si Kazuyoshi ng mas maigpit na pagkontrol sa karahasan sa lansangan sa Estados Unidos. Kahit nasa tabi siya ng kama ng kanyang asawa sa ospital, nagsulat siya ng mga liham kina Pangulong Ronald Reagan at sa gobernador ng California. Hinihikayat silang magpatupad ng mas matitinding hakbang laban sa marahas na krimen. Sa isang panayam sa American media, halos hindi niya mapigilan ang luha habang sinasabing, sulit ba ang paggawa ng ganitong karumal-dumal na bagay para lamang sa $1,000? Maraming kabataang Hapones ang pumupunta sa Estados Unidos dala ang kanilang mga pangarap at sigasig. Umaasa siyang hindi na muling mangyayari ang ganitong trahedya sa kanila. Makalipas ang isang buwan, unti-unting gumaling si Kazuyoshi at bumalik sa Japan. Naiwan naman si Kazumi sa Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Nang makarating sa Japan ang balita, masinsinang tinutukan ito ng media sa ilalim ng pamagat na The Los Angeles Shooting at si Kazuyoshi ay patuloy na tinukoy bilang ang trahedyang asawa. Bilang biktima, humingi siya ng kabayaran na $200,000 mula sa gobyerno ng Estados Unidos, isang napakalaking halaga noong dekada 80. Kalaunan, ipinadala ng Estados Unidos ang isang espesyal na military helicopter upang maiuwi si Kazumi pabalik ng Japan. Sa mga kuhang video ng media, makikitang inilalabas siya sa stretcher habang lumalapag ang helicopter. Agad namang sumugod si Kazuyoshi at pilit na tinakpan ang mukha ng kanyang asawa mula sa mga kamera. Isang tagpong labis na umantig sa damdamin ng publiko at nagdulot ng malawakang simpatya. Ngunit hindi roon nagtapos ang trahedya. 10 buwan matapos maibalik sa Japan, pumanaw si Kazumi dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala. Unti-unting nawala sa atensyon ng media ang kaso matapos ang kanyang pagkamatay. Samantala, hindi tuluyang huminto ang investigasyon ng pulisya sa Amerika. Sa paglapit ng 1984 Los Angeles Olympics, naging mas maigting ang hangarin ng pamahalaan ng Estados Unidos na maiwasan ang anumang insidenteng maaaring makasira sa imahe ng bansa sa mata ng mundo. Dahil dito, paulit-ulit na inatasan ang mga otoridad na pabilisin ang investigasyon. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng matitibay na ebidensya, nanatiling mabagal ang usad ng kaso. Mahigit 2 taon ang lumipas at nang halos makalimutan na ng publiko ang insidente. Isang hindi inaasahang investigasyon ng isang pahayagan ang muling nagbukas ng kaso at itinulak ito sa isang direksyong hindi kailanman inakala ng sinuman. Noong unang bahagi ng 1984 mula Enero hanggang Marso, inilathala ng kilalang Japanese magazine na Shukan Bunshun, isang pahayagan na bantog sa investigative journalism at paminsang kontrobersyal ang 7 magkakasunod na artikulo sa ilalim ng pamagat na The Suspicious Bullet. Agad nitong ginulat ang publiko. Ayon sa mga artikulo, maaaring si Kazuyoshi mismo ang utak sa likod ng Los Angeles shooting na may layuning patayin ang kanyang asawa upang makakuha ng life insurance. Sinabi sa mga ulat na bago ang insidente, bumili si Kazuyoshi ng life insurance para sa kanyang asawa na nagkakahalaga ng 80 million yen, katumbas ng mahigit $500,000 o 29.45 million ngayon. Hindi naglaon. Dinagdagan niya ito ng 75 million yen na umaabot sa kabuang 155 million yen, halos 58.9 million pesos sa kasalukuyang halaga. Isang napakalaking pera noong panahong iyon. Matapos ang insidente, hindi lamang niya nakolekta ang 155 million yen na insurance, kundi inalis din ang 5 million yen mula sa personal na account ni Kazumi. Ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at kontrolado niya ang mga asset nito bilang kanya. Pagkamatay ni Kazumi,
Walang nakitang emosyonal na reaksyon kay Kazuyoshi. Sa halip, mabilis siyang nagbakasal muli at lumipat sa London kasama ang kanyang bagong asawa kung saan sila nagrenta ng isang marangyang apartment. Ayon sa ulat, ang apartment ay may 3 silid tulugan, sala, kainan at kusina. Karaniwang disenyo ng malalawak at kumpletong Japanese style na tirahan. Ang buwan ng renta ay 900,000 yen, katumbas ng humigit kumulang 100,200 pesos at may kasamang outdoor area na 355 square feet at pribadong garahe. Nang mailathala ang mga ulat na ito, muling sumiklab ang malawakang media coverage, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tinawag na The Tragic Husband, kundi The Suspicious Husband. Mula noon, kilala na rin ang kaso bilang The Los Angeles Case. Sinimulang tuklasin ng media ang pribadong buhay ni Kazuyoshi, mula sa kanyang record kriminal hanggang sa mga romantikong relasyon. Ipinapakita siya bilang isang womanizer at gumagastos ng walang pakundangan. Sa kalaunan, sinabi mismo ni Miura na siya ang sentrong tauhan sa humigit kumulang 25,000 na artikulo at lumabas sa 15 programa sa telebisyon araw-araw. Isang programa pa ang nagulat sa detalye ng kanyang hapunan at kumalat ang mga chismis na siya ay hindi lehitimong anak ng isang sikat na aktres. Ayon kay Kazuyoshi, bilang isang ordinaryong tao, ang ganitong tindi ng pagbubunyag sa kanyang pribadong buhay ay wala pang kapantay. Halos araw-araw noon ay laman ng front page ng pahayagan ang kaso. Apektado rin ng husto ang kanyang kumpanya at ang bagong asawa. Bumagsak ang benta ng kumpanya hanggang sa napilitan itong magsara at pagkatapos ay nagbukas siya ng isang news store sa Tokyo. Dumagsa ang media at mga customer, kumukuha ng litrato at nakikipagkamay sa kanya na naging dahilan para tawaging bagong tourist attraction ang lugar. Sa paglipas ng panahon, lumala ang sitwasyon. Ilang magazine ang naglathala ng pribado at sensitibong larawan ni Kazuyoshi. Agad siyang nagsampa ng kaso laban sa publishing company at humiling ng 10 million yen na danyos. Sa huli, pinatawan siya ng Tokyo District Court ng 1 million yen na kabayaran. Ngunit sa kabilang banda, ang matinding pressure ng publiko ang tila nagtulak sa kaso patungo sa isang mahalagang pag-unlad. 2 buwan matapos mailathala ng Shukan Bunshun ang kanilang expose, isang 24 na taong gulang na babae na si Chizuko Mizu ang nagsiwalat sa pahayagang Sankei Shimbun na minsan siyang sangkot sa isang malubhang krimen. Ayon sa kanyang testimonya, nakilala niya si Kazuyoshi sa isang party at mabilis silang nagkaroon ng romantikong ugnayan. Mahigit 2 buwan bago ang Los Angeles shooting, ginamit umano ni Kazuyoshi ang 15 million yen at pangako ng kasal upang hikayatin si Mizu na patayin si Kazumi. Noong araw ng insidente, nanatili ang mag-asawa sa New Otani Hotel sa Los Angeles, habang si Kazuyoshi ay nasa hotel lobby para sa isang pulong. Nag-iisa si Kazumi sa silid. Bago umalis, sinabi niya na may inihandang mananahi upang sukatin ang damit ni Kazumi. Habang sinusukat ang mga damit, biglang pumasok ang isang Asian tailor at inatake si Kazumi na nagdulot ng malubhang pinsala sa ulo. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamatay sa panahong iyon. Lumabas na ang tinaguri ang tailor ay si Mizu, ang kasintahan ni Kazuyoshi. Dahil walang saksi at ebidensyang pisikal, muling natigil ang investigasyon hanggang sa kusang sumunod ang pag-amin ni Mizu. Ayon sa kanya, ang tunay na layunin ni Kazuyoshi ay makagawa ng insurance fraud. Sa pagtugon sa mga akusasyon,
Ipinagtanggol ni Kazuyoshi ang sarili at sinasabing ang insidente ay bunga lamang ng away ng dalawang babae. Iginit niya na si Mizu bilang kanyang kasintahan ay nagselos sa katayuan ni Kazumi at nagpunta sa hotel ng mag-isa. Nagkaroon ng alitan ang dalawang babae at aksidenteng nasaktan si Kazumi. Hindi nagtagal, sumuko si Mizu sa otoridad at mula noon, opisyal nang nakialam ang Japanese police. Sa kanilang investigasyon, natuklasan na may mahabang kasaysayan ng krimen si Kazuyoshi. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay civil engineer at ang ina ay may maliit na negosyo sa bahay. Sa kanyang pagkabata, madalas silang lumipat ngunit nananatili sa Kanto Region. Kaya madalas niyang nakasama ang kanyang tiyahin na si Etsuko Mizuno, isang kilalang aktres at producer sa pelikula na kalaunan ay napilitang umatras sa industriya dahil sa kaugnayan sa kaso. Noong isang pagkakataon sa isang talk show sa telebisyon, ibinahagi ni Kazuyoshi na noong bata pa siya, bumibisita siya sa kanyang tiyahin tuwing bagong taon at nakita ang maraming kilalang aktor na nagtitipon sa kanilang bahay. Nakakatanggap siya noon ng mga regalong nagkakahalaga ng 300,000 yen hanggang 400,000 yen. Isang napakalaking halaga sa panahong iyon. Sa tulong din ng kanyang tiyahin, nakilala niya ang isang alamat ng Showa era na aktor na si Yujiro Ishihara at nakuha pang gumanap bilang batang bersyon ni Ishihara sa isang pelikula. Ngunit marahil napagtanto niyang hindi talaga para sa kanya ang industriya ng aliwan. Hindi niya ipinagpatuloy ang karera sa pag-arte. Sa maikling exposure sa show business, unti-unti ring nagbago ang kanyang pananaw sa pera. Pagpasok sa middle school, madalas siyang magnakaw ng malalaking halaga mula sa bahay at tumakas. Isang beses, matapos makipagtalo sa guro, tumalon siya sa bintana ng silid-aralan, dala ang 100,000 yen at nagtungo sa Osaka. Sa panahong iyon, na-admit pa siya sa isang psychiatric hospital. Pagkatapos naman ng middle school, nag-apply si Kazuyoshi sa Youth Technical School ng Japan Self-Defense Forces, isang espesyal na paaralan na pinagsasama ang pre-military training at vocational education. Libre ang matrikula at may buwanang allowance ang mga estudyante, ngunit nabigo siya sa entrance exam. Nakahanap naman siya ng trabaho bilang maintenance technician kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng edukasyon at nag-enroll sa Yokohama General High School. Ngunit bumalik ang kanyang masamang gawi. Naaresto siya sa kasong pagnanakaw at ilegal na pag-aari ng armas at kalaunan ay tumakas mula sa Yokohama Juvenile Detention Center matapos gamitin bilang palusot ang mga tiket na binili niya para sa panonood ng sine at konsyerto ng bandang The Animals. Dahil sa sunod-sunod na insidenteng ito, tuluyan siyang pinalayas sa paaralan. Noong 1966, sa edad na 19, naaresto siya sa kasong arson at hinatulan ng 7 taong pagkakakulong sa Wakasa Juvenile Correctional Facility. Sa kabila ng kanyang mahabang kriminal na record, patuloy siyang nakakaakit sa mga kababaihan dahil sa tangkad na 5'11" at kaakit-akit na itsura. Sa buong buhay niya, siya ay 5 beses na nagpakasal. 2 taon bago ang insidente sa Los Angeles, pinakasalan niya ang 26 na taong gulang na si Kazumi, ang kanyang ikatlong asawa. 1 taon matapos iyon, nagkaanak ang mag-asawa. Bago ang kasal, si Kazumi ay isang bahagyang kilalang modelo at nangangarap sa industriya ng aliwan. Ngunit matapos magpakasal ay inialay niya ang sarili sa buhay pamilya bilang full-time housewife. Naniniwala siya na magiging masaya ang kanilang pamilyang binuo at hindi inaasahan na haharap siya sa susunod na bangungot.
4 na taon matapos ang insidente sa hotel, inaresto ng Japanese police sina Kazuyoshi at Mizo sa kasong pagtatangkang pagpatay at conspiracy to commit murder. Sa hiling ng abogado ni Mizo, magkahiwalay silang nilitis sa Tokyo District Court. Sa huling hatol, pareho silang napatunayang guilty sa attempted murder kaya si Mizo ay nahatulan ng 2 taon at 6 na buwan sa bilangguan na may 3 taong suspended sentence. Samantalang si Kazuyoshi ay nahatulan ng 6 na taon. Ang paglilitis ay nakatuon sa insidente sa hotel, habang ang investigasyon sa street shooting sa Los Angeles ay patuloy, mabagal at walang makabuluhang breakthrough. Sa panahong iyon, nag-alok ang ama ni Kazumi ng $10,000 na reward para sa impormasyon patungo sa pagdakip ng salarin. 7 taon matapos ang orihinal na pamamaril, naglabas ng arrest warrant ang Los Angeles authorities laban kay Kazuyoshi sa kasong murder at aiding and abetting. 5 buwan pagkatapos, inaresto siya ng Japanese police kasama ang 56 na taong gulang na kakilala na si Otake Minoko, ang may-ari ng parking lot kung saan naganap ang pamamaril at kilalang gun enthusiast. Muling dinala ang kaso sa Tokyo District Court. Kinuha ni Kazuyoshi si Junichiro Hoshino, isang kilalang defense attorney na abogado sa mga acquittal sa high-profile cases upang siya ay pagtanggol. Sa korte, inilatag ng pulisya ang ilang kahina-hinalang punto sa kaso. Una, ayon sa investigasyon, may 4 na saksi sa lugar ng insidente at lahat ay nagbanggit ng puting sasakyan sa parking lot. Subalit, matapos ang krimen, hindi kailanman binanggit ni Kazuyoshi ang sasakyang iyon. Inconsistent din ang kanyang mga detalyadong paglalarawan sa itsura at kilos ng sospek at tumanggi siyang sumailalim sa polygraph test. Dahil dito, pinaghihinalaan siya ng pulisya na sadyang nilikha ang kanyang testimonya. Pangalawa, si Otake Minoko ay nagrenta ng puting sasakyan noong araw ng insidente. Ngunit hindi niya naibigay ang eksaktong pangalan ng kumpanya na nagpapahiwatig ng pagtatangkang itago ito. Nasa kanyang pag-aari rin ang armas na maaaring ginamit sa krimen. Idinagdag ng prosekusyon na ang kaso ay hindi akma sa karaniwang modus ng pagnanakaw. Sa karamihan ng mga kaso ng pagnanakaw, ang salarin ang karaniwang nagbabanta, kinukuha ang ari-arian, mabilis na umaalis at iniiwasang saktan ang biktima upang makaiwas sa mas mabigat na parusa. Sa kaso ni Kazuyoshi, iba ang nangyari. Ang pag-atake ay isinagawa muna ng tumpak bago nakawin ang ari-arian na nagpapakita ng mas planado at sinadyang aksyon. Dagdag pa rito, ayon sa ballistic analysis at pahayag ng mga saksi, ang mga putok ay galing sa malapitang distansya na labag sa sinabi ni Kazuyoshi na ang salarin ay nagpaputok mula sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng bintana. Ipinaliwanag naman ng depensa na ang mga saksi ay nagsabing ang puting sasakyan sa lugar ay walang roof antenna, samantalang ang sasakyan na nirenta ni Minoko ay may antena. May alibay din si Minoko at hindi maaaring nakipagtulungan kay Kazuyoshi sa krimen. Ipinakita rin ng depensa base sa ebidensya na ang salarin ay nanatili lamang sa lugar ng hindi hihigit sa 20 segundo, na malaki ang pagkakaiba sa tinatayang 20 minuto ng prosekusyon. Binanggit din nila na ang 4 na saksi ay pansamantalang tumingin lamang sa insidente habang nagtatrabaho kaya hindi nila nasaksihan ang buong pangyayari. Humiling rin ang depensa ng paglalantad ng ilang witness statements at criminal records na una ay tinanggihan ng prosekusyon. Tinawag ng hukom ang prosecutor sa korte at iniutos ang pagbibigay ng records na nagdulot ng kawalan ng tiwala ng hukom sa prosekusyon.
Ipinunto rin ng depensa na matagumpay ang negosyo ni Kazuyoshi at mataas ang kita niya kaya walang motibo na patayin si Kazumi para sa insurance. Nagpatotoo rin sa korte ang kasalukuyang asawa ni Kazuyoshi. Sinabi niya na matagal na silang magkasama at kilala niya ito ng mabuti. Nakita niya ang higit 200 love letters na ipinagpalitan ng kanyang asawa at ni Kazumi na nagpapatunay ng malalim na pagmamahalan at nagdulot ng bahagyang selos sa kanya. Naniniwala siyang hindi kayang saktan ng asawa niya si Kazumi. Sa huli, napatunayang walang sala si Minoko, ngunit nahatulan siya ng 1 taon at 6 na buwan sa paglabag sa batas ukol sa armas. Samantala, ipinagpatuloy ng prosekusyon ang kaso laban kay Kazuyoshi na inakusahan bilang accomplice kasama ng isang hindi kilalang ikatlong tao. Dapat tandaan na sa batas ng Japan, ang pagiging accomplice ay hindi itinuturing na hiwalay sa krimen. Sa US, kapag may kasunduan na magsagawa ng krimen, maaaring hatulan kahit hindi pa ito nagaganap. Samantalang sa Japan, ang krimen ay itinuturing lamang na nagsimula kapag may konkretong aksyon. Ang pagkakaibang ito ay nagpalala sa hirap ng paghatol kay Kazuyoshi. Dumaan ang kaso sa sunod-sunod na paglilitis. Nangolekta rin ang prosekusyon ng karagdagang ebidensya tulad ng phone records at bank transfers ni Kazuyoshi. Sa wakas, 13 taon matapos ang pamamaril, napatunayang guilty si Kazuyoshi sa murder at nahatulan ng life imprisonment. Tumanggi siyang tanggapin ang hatol at nagsampa ng apela. 4 na taon matapos, pinawalang sala siya ng Tokyo High Court dahil kulang ang ebidensya. Nag-apela muli ang prosekusyon at noong 2001, sa edad na 54, nakalabas siya sa bilangguan matapos makumpleto ang kanyang sentensya sa hiwalay ng kaso ng hotel assault. 20 taon na ang lumipas mula sa orihinal na pamamaril. 2 taon pagkatapos nito, pinagtibay ng Supreme Court of Japan ang kanyang acquittal at opisyal na pinagtibay ang kanyang not guilty verdict. Nang ilabas ang hatol, nagdulot ito ng malawakang pagkabigla sa publiko. Ayon sa ilan, sa Japan, 99% ng mga kaso ay may guilty verdict at 1 sa 1,000 lang ang napapawalang sala. Isa ba talaga si Kazuyoshi sa mga iilang iyon? Kinabukasan ng ruling, siya ay nagdaos ng press conference. Pagkatapos makalaya, naglathala siya ng aklat na A Guide to Winning Your Own Lawsuit Without a Lawyer, kung saan ibinahagi niya ang karanasan niyang matutunan ang batas habang nakakulong ng mahigit 15 taon. Sa panahong iyon, nagsampa siya ng halos 500 kaso laban sa media dahil sa defamation at invasion of privacy. Nanalo sa humigit kumulang 80% ang mga ito at kumita ng tinatayang 100 million yen. Matapos ang kasong ito, binago ng Japan Police ang kanilang patakaran sa media coverage kabilang ang pagtatakip ng ulo ng mga sospek at pagbe-blur ng mga mukha sa balita. Bagamat muling nakalaya at nabuhay mula sa kompensasyon at royalties, hindi tuluyang nawala ang kanyang masamang gawi. 2 buwan matapos ang acquittal, nahuli siyang nagnanakaw ng magazine sa Minato, Tokyo at makalipas ang 4 na taon, muling nahuli sa shoplifting sa Kanagawa at pinagmulta ng 300,000 yen. Sa una, tila limitado lamang sa maliliit na pagnanakaw ang kanyang mga kaso. Ngunit biglang nagbago ang lahat noong Pebrero 2008, 26 na taon matapos ang pamamaril nang magbakasyon siya sa Saipan at agad na maaresto sa paliparan dahil sa kasong conspiracy to commit murder at pagiging accomplice. Bagamat malayo sa US, patuloy pala siyang minomonitor ng mga otoridad doon.
May mga hinalang pinili niya ang US bilang target dahil sa malawak na pagmamay-ari ng armas at sa paniniwalang mababa ang tsansa ng investigasyon bukod sa malinaw niyang galit sa US law enforcement. Sinailalim siya sa tuloy-tuloy na surveillance kabilang ang pagsubaybay sa kanyang personal na blog kung saan inilalantad niya ang kanyang travel plans. Hindi niya alam na ang Saipan, bagamat nasa Western Pacific, ay teritoryo ng US at may extradition agreement sa mainland. Dahil walang statute of limitation sa kasong murder sa California, agad ipinadala ng LAPD ang kanyang impormasyon sa Saipan Police at Customs na nagresulta sa kanyang pag-aresto pagdating. Isinagawa ang extradition hearing sa Supreme Court ng Northern Mariana Islands. Iginiit niya ang double jeopardy at nagsampa ng habeas corpus petition, ngunit tinanggihan ito ng hukom dahil magkaiba ang legal elements ng kaso sa Japan at sa US. 8 buwan matapos ang pag-aresto, na-extradite siya sa Los Angeles. 4 na araw pagkatapos, itinakda ang hearing sa Los Angeles Superior Court at kinuha niya bilang abogado si Mark Geragos, isang kilalang US defense attorney na humahawak ng maraming high-profile na kaso. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, bandang 9:45 ng gabi, natagpo ang patay sa loob ng detention facility ang 61 taong gulang na si Kazuyoshi. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit idineklaring wala ng buhay. Kapansin-pansin na ang ospital na ito ay siya ring pinuntahan ni Kazumi matapos ang orihinal na pamamaril ilang dekada ang nakalipas. Ayon sa Los Angeles Police Department, naka-solitary confinement si Kazuyoshi at regular na binabantayan ng mga gwardya tuwing 30 minuto. 10 minuto bago siya matagpuan, nakumpleto ang routine patrol at wala umanong nakitang kakaiba. Wala ring natagpo ang suicide note. Iniulat naman ng Japanese consulate sa Los Angeles na bandang 11 o'clock ng umaga sa araw na iyon. Binisita siya ng isang konsul at napag-alamang nasa maayos na kalagayan at walang ipinakitang abnormal na kilos. Gayunpaman, pinaghinalaan ng kanyang abogado na maaaring may naganap na foul play matapos ipahayag ng isang forensic pathologist na may malalim na tissue damage sa likod ni Kazuyoshi na posibleng dulot ng panlabas na puwersa. Mayroon din umanong hematoma sa lalamunan na maaaring indikasyon ng pananakit. Dagdag pa rito, sa mismong araw ng insidente, sumasailalim sa maintenance ang surveillance cameras at ang selda ni Kazuyoshi lamang ang walang video recording. May mga ulat din na nagsasabing nagsulat siya ng mensahe sa pader gamit ang Japanese characters para sa salitang innocent. Sa kabila nito, idineklara ng opisyal na investigasyon sa US na hindi homicide ang kanyang pagkamatay. Ang kasong ito na tinaguri ang Japanese version ng O.J. Simpson case ay tumagal ng 27 taon at yumanig sa Japan at Estados Unidos hanggang sa tuluyang magwakas sa kamatayan ni Kazuyoshi. Sa orihinal na ulat ng Shakun Bunshun, binanggit din ang isa pang kasong may koneksyon sa kanya. Noong Mayo 1979, 2 taon at kalahati bago ang pamamaril sa Los Angeles, natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilanang Asyanang babae sa Lakeview Terrace, isang liblib na lugar sa northeastern San Fernando Valley. Walang personal na gamit na natagpuan at inuri ng pulisya ang kaso bilang homicide. Tinawag na Jane Doe No. 88. Pagkalipas ng 5 taon, matapos ang serye ng investigative reports ng Shukan Bunshun, lumapit sa LAPD at Asian Crime Task Force ang isang babae at iniulat na nawawala ang kanyang nakababatang kapatid na si Rashi Chizoko sa loob ng 5 taon. Bago siya nawala, romantikong karelasyon niya si Kazuyoshi. Nang makumpirma ang dental x-ray records, nakumpirma na si Shirashi Chizoko ang Jane Doe No. 88.
Si Shirashi ay dating asawa ng isang mayamang Japanese businessman, ngunit lumamig na ang kanilang relasyon. 2 taon bago siya mawala. Naging karelasyon niya si Kazuyoshi kahit hindi pa tapos ang diborsyo nito sa ikalawang asawa. Madalas siyang hikayati ni Kazuyoshi na makipaghiwalay sa asawa. Noong 1978, sa edad na 34, tuluyan siyang nagipaghiwalay. Huling nakita si Shirashi noong ika-29 ng Marso sakay ng flight mula Tokyo papuntang Los Angeles. Ayon sa travel records, dapat sana siyang mag-check-in sa isang hotel sa Hollywood, ngunit walang anumang tala ng kanyang pagdating. Nagkataon ding executive si Shirashi sa General Import Company ni Kazuyoshi at sa parehong araw, nag-check-in si Kazuyoshi sa parehong hotel kasama si Kazumi. 1 buwan matapos mawala si Shirashi, nag-transfer ang kanyang dating asawa ng 4,300,000 yen bilang bahagi ng divorce settlement. Sa sumunod na buwan, 4,260,000 yen ang winidraw ni Kazuyoshi mula sa account na 42 na magkakahiwalay na transaksyon. Nang tanungin ng pulisya, inamin ni Kazuyoshi na kilala niya si Shirashi at sinabing sinamahan pa niya ito sa Haneda Airport. Ngunit ipinakita ng immigration records na nasa Los Angeles na siya noon. Ipinaliwanag niya na ang perang winidraw ay bayad lamang sa isang utang. Isang building manager sa Minato Ward, Tokyo ang nagpatunay na sa 1 taon bago mawala si Shirashi, umupa si Kazuyoshi ng apartment at madalas silang magkasama roon. Nang bigla itong mawala, sinabi ni Kazuyoshi na umuwi raw ang babae sa kanyang mga magulang dahil may sakit. Ilang araw pagkatapos, napansin ng manager na nagtatapon si Kazuyoshi ng mas maraming basura kaysa sa dati, kabilang ang mga damit at kosmetik ng babae. Makalipas ang 3 buwan, sinabi niyang magpapakasal na siya at lilipat ng mas malaking unit. Noong 2009, pumanaw si Kazuyoshi. 6 na taon matapos ang kanyang kamatayan, opisyal na kinumpirma ng LAPD na siya ang responsable sa pagpatay kay Shirashi at kay Chizuko. Ayon sa pulisya, hinihikayat niya si Shirashi na magkipaghiwalay upang makuha ang bahagi ng yaman nito. Bilang tugon, sinabi ng kanyang abogado na lubhang bihira at hindi nararapat na akusahan ang isang taong yumauna. Ang kaso ni Kazuyoshi Miura, isang misteryong tumagal ng 27 taon at umabot sa 2 kontinente, ay nagtapos sa isang kamatayang puno ng tanong. Sabay nito, maraming lihim ang tuluyang nanatiling hindi ganap na nasagot. At kung hindi dahil sa matiyagang investigative reports ng Shukan Bunshun, mananatili kaya siya sa mata ng publiko bilang isang simpleng tragic husband? Ano ang opinyon mo sa kasong ito? Ibahagi sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.